ka na. Utang na loob, maawa ka. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Alam mo kung bakit? Pampalipas ng buton. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Okay. Ano? Ina mo daw, ina mo. Okay. Ayun na nga mga kababayan, trending ho ngayon sa mundo ng social media yung kumakalat na video recording netong si Maris Umali na kung saan ang dating ho parang gusto niyang palabasin na natatakot sa kanya itong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, alam nyo na ho gagawin. Isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga video, yung joint button nandyan lang sa baba. Ayun na nga, mega love shoutout ho muna sa mga nagpakulay, sa mga nakalipas nating video ha. Maraming salamat dito kay na Ma'am Arisa Yen, dito kay Sir Jordan Cabico, dito kay Sir Raymond Federico Picar. Maraming salamat. Grabe itong si Sir Raymond, ano na ho siya ngayon ha. Talagang isa na ho siya sa mga regular dito sa PH Update. Maraming salamat sir ha. Mega love shoutout to ha. At dito kay Dina Esplago, maraming salamat to. Joel O, maraming salamat to. YMA 8691, mega love shoutout. Lucy de la Cruz, maraming salamat sa lahat ng nagpakulay sa mga nakalipas nating video. Ayun na nga mga kababayan, ito ho ang dahilan kung bakit walang respeto ang ating mga kababayan sa mainstream media na to. Nakulong na't lahat itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte minumura pa rin kayo ng ating mga kababayan sa social media. At dito rin ho pala sa video na to, bago tayo magkalimutan, etong si Idol Robin, meron ho siyang exclusive interview dyan sa SMNI at itong interview nitong si Vice President Sara Duterte. Makikibalita ho tayo kung ano na nga ba ang kaganapan dyan sa Netherlands. Ito na ho muna mga kababayan, pakinggan ho natin itong mga bitaw nitong si Maris Umali ha, diyan sa pagkaka-hospital na yan nitong si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay na, sige na, okay na. Takot na sa'yo si Secretary Medialdea. Sabi ho nitong si Maris, kesyo nung daw lumapit siya, biglang pumikit itong si Salvador Medialdea. Relax ka lang madam, akala mo naman yan ang problema sa mga sa mga PH media, kahit saan sila magpunta, feeling entitled. Akala mo kung sino, hey, nasa dahig kayo ha. Wala kayo sa Pilipinas, baka akala nyo nasa Pilipinas kayo. Para dun sa mga kababayan nating dyan sa dahig na makakapanood nito, pag nakita nyo si Maris Umali, alam nyo na gagawin. Bigyan nyo siya ng isang napakaigpit na yakap. Ito, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Okay? Ina mo daw, ina mo. Okay. Yung matanda. Basahin natin ha. Basta mata. Yung nare-record sabi niya, correct. Grabe no, yung pagiging coops nila sa Pilipinas, dinala ho nila hanggang sa Netherlands. Ayan no, si Maris Umali pag nakita nyo mukha ng babae. Anak ng toko, wala ka bang magulang na matanda? Wala ka bang lolo't lola? Alam mo ba ilang taon na si Salvador Medialdea? From tropical country, dinala ho siya sa isang napakalamig na lugar. Ngayon, nung nagkasakit, nung gusto mong interviewin, nung ayaw magpa-interview o masakit yung nararamdaman, pumikit lang, issue na kagad sa'yo? Pambira tong Maris Umali na to. Wala baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Hindi. Hindi. Ate, sorry, nakalibok. Ate, sorry, nakalive daw siya. Kuya, baka kinakapture mo mga sinasabi namin ha? Bakit? Ha? Ano ba problema? Narinig ng buong sambayan ng Pilipino kung gaano kakaingrato Maris Umali. Yan mga pinapadalang reporter ng mga mainstream media basura diyan sa Netherlands. Hanggang diyan ba naman mga kayo, mga utak, mga ang tawag dito? Mga kasi yan sa totoo lang, mga komunista yan. Yung mga nasa mainstream media na yan. Hindi si Maris hindi ko sinasabi si Maris.
sa totoo lang ho mga kababayan, yung mainstream media natin, yung naratibo ng mga makakaliwa, yun na ang tinutulak nila sa mainstream media, social media. Yun na ho, kaya mag-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. No? Yung mga page ng SMNI na hindi pa rin ho na-take down, doon yun na lang ho i-follow nyo. Pero para pakinggan nyo itong mga nasa GMA, nasa ABS na to, wala ho kayong matinong balita na makukuha sa mga yan. Lalo na dito sa pagkaka-kidnap na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ulitin ho natin ito. Magbumura pa siya eh. Kasi yung mga ganyan ko yung kasi yung mga Correct. Correct. Sabi ba? kaya yun siguro mga pag-isa. Tsaka pagod sa akin. Kasi Sila baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Oh, yun ang problema doon. Yung mga ordinaryong rarista dyan sa The Hague, hindi ho sila makikipag-usap kay Secretary Mijaldea. Hindi nila lalapitan para interviewin. Kaya talagang yung pagdi-deny nitong nitong si Maris Umali na di siya yaang nasa video recording. Punto, tono, boses, ikaw na ikaw eh. Tapos sasabihin mo, hindi. Alam nyo mga kababayan kung bakit nakaparada yung video niya na yan dyan? Para marinig nyo ho yung boses niya at maikumpara dyan sa nagsasalita na yan. Ito mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa pagsasalita na yan. Itong si Maris Umali. Ito ho yung interview niya dito sa lead counsel nitong si Pangulong Duterte. Ito. In due course. Okay, you know where to find me. All right. Anyone who's insistent on finding me will find me. Sir, how many cases have you handled so far? Or the ICC? Careful. So sorry. I've been involved Hey! in quite a few cases. Ay, teka, bakit yung to? Hindi ba ikaw, madam, yung sa ABS-CBN? Ako pinagtutulungan itong itong abogado ni Tatay Digong, ABS at GMA. Mantakin nyo yan, pati yung pagkukups nila dito sa Pilipinas, dinala ho nila hanggang sa Netherlands. Yung pagiging entitled nila hanggang dyan, nandyan pa rin. Ay, Do you have an estimate how many? I can't estimate, but I've known quite a few people. But you're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Nakikita ho nitong si attorney, attorney Kaufman nakikita ho niya na alam niya na yung pinagtatanggol niya nasa tama. Alam ho niya nakikita ho niya yung labas ng sambayan ng Pilipino, yung pagpapakita ng napakatindi suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo ay naniniwala na malulusutan ni Tatay Digong yan. Baka unang entrada pa lang ng hearing na yan, tapos na ho yan mga kababayan. Again, hindi ho yan quadcom yung tipong yes or no lang yung sasagot. Hindi ho ganun dyan sa ICC. Sa tingin ho natin, mas okay. Kung tutuusin yung kinandak nilang hearing dyan sa House of Representatives, mas meron pang matinong lalabas dyan sa ICC kaysa doon. Dahil yung mga nasa House of Representatives na kung saan kesyo yung mga vlogger daw ngayon nagpapakaalat ng yung mga fake news. Hindi naman paano na lang yung mga nagrarally sa iba't ibang dako ng daigdig? Orchestrated? Nagpapakalat din sila ng fake news. Para sa mga OFW, sabi ng mga congressman, nagpapakalat daw kayo ng fake news. Pambira tong yung mga congressman ngayon, mga nagpapa-interview. Di nyo ba napansin, wala ko tayong content sa House of Representatives? Kasi baka mag-init lang ho yung ulo natin. Kaya hindi na natin i-content yung mga baka kung ano pa masabi ko kay Adjong at saka dyan sa mga congressman na yan. Kaya focus lang ho tayo dyan kay Tatay Digong, no? At kung sakaling umpisahan niyang impeachment kay VP Sara, sigurado gusto nga lang mangyari as soon as possible para matabunan tong issue kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho yan hindi ho yan basta-basta matatabunan kasi yung ginawang pangtatraidor ng administrasyon ni Marcos Jr. at yung ginawang pagkidnap dito kay Tatay Digong, talagang kahit paano nila itago, talagang lalabas at lalabas yan. Yan din hong magiging argumento nitong si attorney Nicholas Kaufman. Yan ang magiging argumento niya. Kinidnap ang dating Pangulo. Hindi siya binigyan, hindi siya, kumbaga, yung mga karapatan na nauukol sa kanya, hindi ho ibinigay nitong si Nicolas Torre.
Kontakin mo, meron palang katukayo pa mo ni nitong si Nicolas Torre. Ito, Nicolas Kaufman. Ito yung Nicolas na mabait. Yung isa, Nicolas na traidor. Yung si Nicolas Torre. Tuloy. You won't wait for the September 23 confirmation of charges hearing anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Okay? Thank you very much. Can you say like Thank you you. have like over Thank you. cases? Feel na feel nitong si Maris Umali. Ini-interview ko! Pagkado ni Tigong! 10 cases? 10 cases is a bit generous. I don't think anyone's had 10 cases at this institution. I don't think this institution's even had a lawyer who's represented 10 people. 3? I've represented more than 3 people in the course More of than my 3. career. Okay. Thank you. Question the form of arrest, Article 59 of the Rome Statute. Once again, The Article 59 of the Rome Statute, Attorney Harry yes, Roque was well, on referring that to point, he was completely denied all his rights in the Philippines. That will obviously be a major argument in the course of his defense. Okay. Thank Thank you. you so much, Attorney Hackman. Thank you. Thank you so much, Atty. Kaufman. Walang hiya ka, Maris Umali, mahiya ka naman sa balat mo. Rekta ho tayo dito kay Senator Robin Padilla. Pakinggan ho natin ang exclusive interview sa kanya ng SMNI, ha? Pakinggan ho natin to. Nung dumating ako, medyo may kalungkutan. Nag-collapse si ES. Apo. Oo, kaya medyo muna kami. Ako medyo nag-aabang pa ako kasi dumating na nga yung ambulance. Apo. Yun muna, nandito naman ako araw-araw para antayin yung aking pagpasok na ma-approvean. Apo. Sa ngayon, yan ang nangyari. Dumating yung ambulansya kasi nag-collapse. ES. Alam nyo, sa airport pa lang kasi, nung dumating sila, nag-collapse na siya. Siyempre, yung haba ng biyahe. Ipagdasal natin itong mga kababayan natin na matatanda na. Iisipin din natin yung kanilang mga kalagayan, siyempre. Hindi, si Maris Umali, kasi nung daw linapitan niya itong si Secretary Mijaldea, bigla daw ho siyang pumikit eh. Sino ka ba para yung tipong, ibig sabihin ba, natatakot sa mga tanong mo itong si Atty. Mijaldea? Ang kapal na mukha nitong si Maris Marami Umali, na din yung mga tinatawag na maintenance ba? May mga pahingang kailangan niya. Siyempre sa ngayon, nung dumating na to, biglaan to, pagpupunta ka pa sa lugar na pagkalamig-lamig. Siyempre, meron kumbaga may shock yung katawan. Nagpasalamat na lang po tayo. Medyo maganda yung mga medical service dito sa Dahig, sa Netherlands. Mabilis yung responde ng may ambulansya na, may doktor na. Katunayan nga ako, binalik sa loob eh. Siguro, hospital sila dyan sa loob siguro. Doon na kagad titingnan kung may nangyari. Tumama ba yung ulo o ano. Alam naman po na medyo malaking tao din si ES. Pag nag-collapse na gano'n, delikado yung ulo sa ito. Kaya po, shock pa po tayo. Pasensya na po kayo, shock pa po tayo. Ayun na nga mga kababayan, yan hong update noong natumba itong si dating Secretary Salvador Mijaldea. Dito naman ho mga kababayan kay Vice President Sara Duterte ho tayo. Latest update. 11 hours ago ito. Mapagalitan kami sa mga Ay, opo. Wala kasi akong mic eh. Okay. Sige, ma'am. Okay. Mabilisan ka. Oo. Magandang hapon. Kamusta po si Presidente? Yes, okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya,
half-half daw. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko, mali. Half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. Oh. Kami Bisaya. Yes, Regarding the legal, his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on. Has he made that decision? very lang, no, very general lang ang pwede ko i-discuss about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman, and then meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no. Meron pang darating na isang abogado, i-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC for own money for the financial assistance. Dalawa raw po yun. Either the court pays for the counsels or it's the president. Sa on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create ng legal team, kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako Yung sa pa rin na Pilipinas. sinasabi. Yes. Ano pong sinabi niya sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na, what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po, hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team, si Attorney Harry Bakit Roque. po? Dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po yun. Yes, oo. Ilan po? Kung ilan, you may have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already, no. So we want him to focus on his asylum, and we want our lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So we can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte, no. But right now, he's not nominated as a lawyer. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na kaganapan dyan sa Dahig. Ito ho, para ho ito kay Marcos Jr. Para ho ito sa mga mga mainstream media, mga bayarang individual na pinagtatanggol itong si Marcos Jr. Sa mga nagsasabi na safe at talagang napakaraming nagagawa ng administrasyon ni Marcos Jr., makinig kayo dito. Ito kasi, ang problema ko kasi nila, ito ang pinakamalaki nilang problema dito sa administrasyon na to. Alam niyo kung ano yon? Hindi nila mabibili, hindi nila maaayudahan yung ating mga OFW. Hindi nila pwedeng bigyan ng tupat, AX o kung ano-ano pa mga kalokohan na ipinamimigay na nila sa Pilipinas. Mabili na nila yung mainstream media, yung mga kababayan nating mahirap na kahit nabigyan nila ng ayuda na kay Duterte pa rin ang kanilang loyalty. At lalong-lalo na, itong ating mga kababayang OFW
na nasa iba yung dagat na merong iniwan sa Pilipinas na kung saan inaasahan nila yung mga iniwan nila na to magkakaroon ng maayos na buhay, no? Bagkus heto ang nangyayari. Pakinggan nun natin tong si ate. Baka na. Utang na loob, maawa ka. Maawa ka sa future ng Pilipinas. Maawa ka sa mga kabataan na wala nang kakainin. Makikita mo sa daan sa Pilipinas, puro nagra-rugby ang mga kabataan. Alam mo kung bakit? Pampalipas ng gutom. Kasi ang mga magulang nila, kung hindi walang trabaho, puro adik. Ouch! Ouch! Yan ho ang hindi kayang maniobrain ng mga congressman, yung mga hearing sa House of Representatives, yung ayuda, hindi ho nila kayang maniobrain yan. Kasi yung mga kababayan nating OFW, isa lang hong nasa utak ng mga yan. Sabihin ko sa inyo, isa lang hong nasa utak ng mga yan. Ang nasa utak lang ng mga yan, mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mananaiwan sa Pilipinas. Yung tipong nasa Middle East sila, ang gaganda ng mga nakikita nilang lugar doon, ang gaganda ng sistema ng pamahalaan. Tapos iniisip nila bakit kaya hindi magkaganito sa Pilipinas. Mababalitaan nila sa social media kaliwat kanan ng pamimigay ng ayuda. Tapos tatawag ang kanyang anak o magulang, sasabihin niya, nagkalat na naman ang mga adik. Di ba? Tapos sasabihin nitong mga congressman na to na napakarami daw hong ngayon, misinformation na kumakalat sa social media. Hindi ho pwede yan, hindi gagana yan sa mga kababayan nating OFW, ika nga. Nakikita ho nila at wala ho silang ika nga political interest kagaya nitong si Adjong, nitong si Asidre, nitong si Ortega. Wala ho silang ganon. Ang gusto lang ng mga yan, mabigyan ng magandang Pilipinas yung kanilang mga mahal sa buhay. Yun lang. Maliban doon, wala na. At yung nakita nilang isang tao na sinubukan na mailayo sa illegal na droga at kahit papaano, noong nakaupo yung mama na yan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, napagmamalaki nila na isa silang Pilipino. Kumbaga merong respeto yung mga banyaga sa kanila. Pero ngayon hindi Hindi yun ang suma Pati yung mga kababayan natin sa ibang bansa, apektado dyan sa ginawang pangtatraidor, dyan sa ginawang kidnapping nitong si Marcos Jr. dito kay Tatay Digong. Diba? Yun ang suma ngayon Kumbaga yun ang problema ng mga kababayan natin, yung imahe ng mga Pilipino, yung kanilang mga amo, yung mga nasa ibayong dagat, yung imahe ng mga kababayan natin, kung paano sila tignan ng mga banyagang kasama nila sa trabaho. Diba? Ganyan pala sa inyo sa Pilipinas. Walang matinong yung justice system nyo, hindi mapagkakatiwalaan. Di ba? Kailangan nyo pang ipadala yung dating presidente nyo sa ICC para malitis. Bakit? Wala, mga inutil na ba talaga yung nyo dyan, yung justice system? Ganon no, tingin nila di ba? Yung tipo kailangan pa natin isuko ang ating soberanya dito sa mga banyaga na to para mabigyan kuno ng hustisya yung anak nitong si Aling Sheila. Anak na to. Ang matindi dito kay Aling Sheila, namatay ho pala ang anak niya. Paano yun? Di ba 43 yun? Yung isang doktor, sinabi niya, hindi namatay sa AJK yung magulang niya. Itong si Aling Sheila, sinasabi niya na AJK victim yung anak niya, nagurgur pala noong dito sa kasalukuyang administrasyon at ang kaso ng 11 ng mga kasama niya sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. So, 43 minus 2, di 41 na lang ho ngayon. Ang nagrereklamo dyan sa ICC. Naku, dadami pa ho yan mga kababayan. Balita ho natin, napanood nyo na ho ba yung kay Kian De Los Santos? Yung mga kapitbahay ho niya, nagsasalita ngayon, talaga daw merong problema doon sa bata na yun. Kaya para doon sa mga justice, hinay-hinay lang ho kayo. Hindi nyo ho kilala yung mga tao na yan, yung mga sinasabi nyo justice. Di ba? Malamang sa malamang kasi marami ho talaga tayong kakilala nung panahon ni Tatay Digong na nakaladkad sa ipinagbabawal na droga na yan. At talaga nakikialam sila, gumagamit, nagtutulak sila niyan. Pero wala ho tayong nabalitaan sa lugar natin na hindi pinakialaman, hindi inamoy, hindi tinignan o hindi nakialam dyan sa ipinagbabawal na droga na yan na involved sa issue ng droga na yan. Yun ang ating sigurado. Pagka ikaw napasama sa drug watch list, 100%. 95 to 100% kasali ka dyan. Kung di ka man kasali, mga kaibigan mo konektado dyan. Nakaladkad ka dyan sa problema na yan. Kaya hinay-hinay ho kayo sa pagtatanggol. At para naman doon sa mga
mga nagtatanggol dito sa mga adik na to, ingat na lang ho kayo sa karsada ngayong mga panahon na to. Lalo na yung mga artista, yung mga magagandang artista. Ayaw nating magnasa ng masama dito sa mga individual na to. Pero ngayong panahon na to, hindi ho safe ang mga karsada. Kaya para doon sa mga artista na masaya dyan sa pagkakakulong na yan ni Tatay Digong, good luck na lang ho sa inyo sa kasabagay. Hindi naman kayo hindi nyo naman nararanasan yung nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino, yung naglalakad sa karsada araw-araw. Kayo meron kayong driver, meron kayong mga katulong, pinapabili niyo sa kanto, di ba? Meron kayong taga-maneho, kaya hindi niyo talaga alam kung anong nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino na naglalakad araw-araw sa karsada. Para sa mga artista na ang dating parang kinatutuwa pa nila yung nangyari na yan kay Tatay Digong. Nako, wag naman ho sana. Wag naman ho sana isang araw may mabalitaan kayo, kamag-anak niyo sinaksak sa tagiliran. Ganito ginawa sa kanya. Di ba? Wag naman sana. Sinasabi natin, wag naman sana. Yan! Yan ang tatak PBBM! Diba? Kaya bumaba ka na sa pwesto, utang na loob, maawa ka sa mga Pilipino. Yung ginawa ni Apo Lakay, ang ginawa mo, tinripli mo yung ginawa ni Apo Lakay sa mga Pilipino. Utang na loob, bumaba ka na, parang awa mo na. PBBM! Kung ganun ba naman kaganda yung mga ginagawa natin na reaction video. Kung ganito naman kagaganda ang mga ginagawa natin na reaction video, sisipagin ho tayo eh. Taga saan kaya itong si Madam? Taga Japan siguro to. Maganda yung lighting siya, maganda yung complexion ng balat niya eh. Bumaba ka na, parang awa mo na. Yan ho ang sentimiento ng mga OFW ha. Yan ho ang nararamdaman nila ngayong mga panahon na to. Diyan sa pagkakakulong na yan ni Tatay. BBM! Si Marcos! Ferdinand Marcos ang dapat si BBM! Gano'n na nga eh. Kita na eh. Ang resulta eh. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Ang gulo-gulo na. Super na. Nakakalungkot na. Oo. Next time, huwag yun na lagyan ng audio yung ting-ting, yung piano-piano, huwag na. Kung mahanap ko lang tong original na video na to, hindi ko na isasama yung may audio. Kasi hindi naman yan magagamit. Ako, medyo malakas lang loob ko kasi i-denoiser natin. Kumbaga, susubukan natin tanggalin yung piano-piano. Wala naman kwenta yun. Importante yung mensahe ng mga nagsasalita, hindi yung background. But, Tumaba ka na. ayun na nga mga kababayan. Ilan lamang ho iyon doon sa mga kababayan nating OFW na kung saan talagang dismayado sa ginawa na yan itong si Marcos Jr. Ito naman ho, si Mayor Baste Duterte. Ito ho ang ating pangtapos na video. Ingat Mayor, ingat. Ingat Mayor, ingat. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Yan ang pinakalitas na kaganapan dyan sa The Hague at ang sentimiento ng ating mga kababayang OFW dyan sa pagkaka-kidnap na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung kung anong nangyari dito kay Executive Secretary Major Dea at yung pagiging walang hiya nitong si Maris Umali. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Mag-resign ka na, BBM. Kung meron ka pang natitira kahit katiting na respeto sa magulang mo na kung saan laging binabanggit ng kapatid mong bangag na manggagamit na tatay ko. Pagka nagalit yung tatay niya, baka biglang tumayo yan, bigla ka patukan. Ako nga, di ko ginawa yan. Ikaw ginawa mo, binenta mo, kalahi natin. Ako, nagnakaw lang ako. Baka sabihin sa'yo nito si Marcos Sr. Ako, nagnakaw lang ako. Nagpakulong lang ako, gumurgur lang ako ng mga Pilipino, pero hindi ko sila binenta. Yung ginawa mo na yan, extreme. Talagang bangag ka na talaga, no? Baka biglang gumanon si Apo Lakay, di ba? Pagka nagising siya, di ba? Bigla niyang batukan itong si Marcos Jr. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat o mag-ingat po kayo lahat. Halin natin ng Pilipinas.